Sa unang tingin, parang karaniwang larawan lang ito ng Mars. Pulang alikabok, mga bato, o baka may kakaiba. Pero nang palakihin ng mga mananaliksik ang larawang ito, napansin nila ang isang bagay na hindi talaga dapat naroon. Pantay ang hugis at kakaiba ang silweta nito. Agad itong ipinaliwanag ng mga siyentipiko bilang katangian ng lupain. Ang problema, madalas lumitaw ang parehong natuklasan sa Mars, kaya mapapaisip ka talaga. Paano kung may mas malaki pang tinatago ang pulang planeta bukod sa disyerto at bato? Paano kung may nakatira doon? Hindi mo ba naisip na samantalahin ang pagkakataong makapunta sa Mars bilang bahagi ng misyon ng kolonisasyon para makita ang 26 kilimotoy na Olympus na bulkan o ang napakalaking Mariner Valley na may lalim na 11 kilometro? Paano kaya ang maranasan na 6 na buwan kang nasa gitna ng makapal at di matagos na bagyong alikabok na sumasaklaw sa buong planeta? Kung di ka natutukso sa mga nabanggit, isipin mo na lang ang dinaranas ng mga Mars rover na dahil sa kagustuhan ng mga ahensiyang pangkalawakan ay napunta sa ibabaw ng ating kalawangin na kapitbahay. Sa ngayon, aktibong pinag-aaralan ng 2 aparato na sina Curiosity at Perseverance ang Mars. Ang iba pa ay tuluyan ng napatigil sa mga buhangin ng pulang planeta bilang mga wala ng silbing tumpok ng bakal. Gayunpaman, sa kabila ng aktibong pag-aaral sa Mars, hindi pa rin natin tiyak na masasagot ang tanong kung nagkaroon nga ba ng buhay doon. Maaring mayroon pa rin hanggang ngayon? Kung oo, paano kaya ang itsura nito? Para subukang sagutin ang mga tanong na ito, balikan natin ang mga kakaiba at natatanging natuklasan na nakita ng mga nabanggit na aparato. Ano kaya ang maaring sabihin ng mga ito sa atin? Habol, mag-subscribe ka! Sa simula, tingnan muna natin ang mga katangian ng lupain sa Mars. Noong 2023, natuklasan ng Curiosity ang network ng maliliit na bitak sa sedimentaryong bato ng Gale Crater sa pagbabarena. Ito ay nagsisilbing direktang ebidensya na minsan ay naging medyo basa ang planeta. Ang bato kung saan natuklasan ang mga batong ito ay pinangalan ng Ponters. May mga katulad bang lugar sa daigdig? Oo, makikita mo sila kahit saan dahil karaniwang putik lang na may halong luwad at natuyo sa pagdaan ng panahon. Lalo na madalas makikita ang anyong lupa na parang patchwork quilt. Ibig sabihin ay binubuo ng mga basag-basag na piraso sa mga disyerto ng mga tuyong bansa sa timog. Ano ang maaring maging konklusyon batay sa natuklasan? Lubos na lohikal. Kung saan may tubig, maaring may buhay din dun. Gayun din, ang mga larawan na kuha ng high-risk camera mula sa Mars Reconnaissance Orbiter noong 2024 ay nagpapakita ng mas malalawak na bitak at mga pattern sa maraming lokasyon sa Mars. Ipinaliwanag ito ng mga siyentipiko dahil sa asal ng yelo sa ilalim ng ibabaw. Depende sa panahon, ito ay lumalawak o kumikipot, kaya't ang lupa ay nabibitak at nahahati sa mga piraso. Ngunit ang mga hypothesis na nagpapatunay ng paulit-ulit na pagbabago ng klima sa Mars ay tuktok lamang ng napakalaking iceberg. Pagkatapos ng kilalang-kilala na Martianong Blueberry, natuklasan ang maraming kakaibang bato at mga formasyon. Ano masasabi mo sa kalansay ng isda na tuklasan ng Curiosity sa Gale Crater? Hindi ba ito ay isa pang patunay ng dating basang kalagayan ng Mars at posibleng pagkakaroon ng kahit na primitibong buhay? Agad nating linawin, huwag kayong magulat kung paunti-unti lang lumalabas ang impormasyon sa media. Dapat nating tandaan na unti-unting binibigyang kahulugan ang mga litrato at sample mula sa Mars rover. Kapag naproseso na ng siyentipiko ang datos, agad itong nalalaman ng publiko. Balikan natin ang kalansay ng isda. Ano ang masasabi natin sa artepaktong ito? Sa pagsusuri sa Gale Crater, nagpadala ang Mars rover ng kamangha-manghang larawan. Makikita rito ang isang napakakakaibang bato na may matutulis na tinik na kahawig ng mga buto ng isda. Kung idaragdag pa natin ang mga natuklasan na maraming lambak sa Mars ay mga sinaunang tuyong higaan ng ilog at ang pinakamalalalim na crater ay mga hukay ng mga natuyong lawa, unti-unti nang nabubuo ang kabuuang larawan. Paano kinikilala ng mga astroarkeologo ang natuklasan? Sabi ng mga eksperto, wala pang ibang mas kakaibang artepakto na natuklasan ng alinmang Mars rover sa buong kasaysayan ng pag-aaral sa Mars. Hindi mo mapipigilan ang imahinasyon mo pag tinitingnan ang batong ito.
May mga taong naalala ang dating batong isda kapag ito'y nakikita. May ilan na nakakakita ng sanga ng pine habang ang iba ay naniniwalang ito'y artipisyal. Baka ito ay dragon na hindi na palaki ni Daenerys bagyong ipinanganak sa bagyo. Mula sa imahinasyon, tumuon tayo sa katotohanan at ituloy ang pagbabahagi ng mga bagong tuklas ng Mars rover. Mayroon ba rito na hindi tuwirang nagpapakita ng dating buhay na minsang sumigla sa planetang ito? Maaring ituring na ganito ang mga organikong molekula na natagpuan sa mga sampol ng luwad na deposito, yaong mga malamang na nabuo sa presensya ng tubig. Kabilang sa mga organikong compound na natuklasan ng Curiosity at sa mga kahalintulad na nakita ng Perseverance sa bunganga ng Jezero tulad ng thiophene, thiophene, propan at benzene. Mayroon itong carbon na siyang pundasyon ng buhay sa mga anyong pamilyar sa atin. Pero bakit hindi itinuturing ng mga siyentipiko na ganap na patunay ang natuklasang ito na minsan ay may buhay noon sa Mars? Ang organikong sangkap ay hindi palaging nangangahulugang buhay. Maaring mabuo ito dahil sa mga prosesong hindi biolohikal. Gayunpaman, pinatutunayan ng natuklasang ito na ilang bilyong taon na ang nakalipas, may mga kondisyong chemical sa pulang planeta na posibleng angkop para sa paglitaw ng buhay. Sabik ang mga siyentipiko sa resulta ng pagsusuri sa ilang sample. Ito ay mga piraso ng bato na nakuha mula sa pagbabarena sa delta ng sinaunang ilog na natuklasan ng Mars rover na Perseverance sa bunganga ng Jezero. Nakalikom ang aparato ng humigit kumulang 20 sample ng lupa gamit ang mini drill na tumatagos hanggang 6 na sentimetro sa ilalim ng Mars. Pero napakahalaga ng mga core na ito para sa agham dito sa daigdig. Anong sensasyon ang inaasahan ng mga astroarkeologo sa mga sample na nabanggit? Sa bumanga ng Jezero, may isang lugar na tinawag na talon ng Chiava. Doon mismo, kinuha ang mga sample na ito. Paunang natuklasan sa mga bato ang mga carbonate, sulfate at iba pang mga deposito na muling nagpapatunay na nabuo ito sa isang kapaligirang may tubig, pero ang pinakamahalaga ay ang mga organikong molekula. Ang Perseverance ay nilagyan ng mga makabagong kagamitan na nakatukoy ng mga istruktura sa lupa na labis na kahawig ng mga bakas ng buhay ng microbiome. Biological, hindi pa ito kumpirmado at hindi pa rin ganap na nasuri ang mga sample, kaya hinihintay pa natin ang mga sensasyonal na resulta. Lalabas lang ang mga iyon makalipas ang ilang taon. Isipin mo na ikaw ang nagmamaneho ng Mars rover. Anong mga tunog ang sasabay sa iyong misyon? Mga ganitong tunog. Yeah. Sa palagay ko, pareho lang nakakatakot pakinggan ang mechanical na galaw ng robot kahit may umuugong na hangin o tahimik. Baka mahilig kang maglakad-lakad sa gabi o mag-hiking at magpalipas ng gabi sa labas? Siguradong magugustuhan mo ang propesyon ng pagiging driver ng Mars rover dahil sa kalangitan ng Mars makikita mo ang napakaraming bituin sa bahaging ito ng universo. Dahil sa tingin ko, walang istorbo ng palagyang electrical na polusyon na nararanasan dito sa daigdig. Ngunit tayo ay nadala sa isang romantikong pahinga. Samantala, dapat nating tandaan ang mga natuklasan ng mga Mars rover na kinilalang palatandaan ng posibleng buhay sa planeta. Una sa lahat, dapat banggitin ang mga pangyayaring naganap sa Mars rover na Curiosity noong taginit ng 2020. Isang beses habang pinag-aaralan ang kanal na Geddes Valley sa bunganga ng Gale, nadaanan ng aparato ang isang bato na nabiyak. Pagkabiyak nito, lumitaw ang matingkad na dilaw na kristal ng purong asupre. Sa kalaunan, naging malinaw na ang buong talampas ay puno ng mga katulad na bato. Bakit ito nakakabilib na tuklas para sa mga astronomo? Para makabuo ng purong asupre, kailangan ng tiyak na mga kondisyon. Alinman sa mga bunganga ng bulkan o mga kumukulong bukal. Dahil patuloy pa rin nakakakita ng lindol sa Mars ang aparato, tunay na kahanga-hanga ang bulkanikong nakaraan ng pulang planeta. Noong panahong iyon, malamang na nakipag-ugnayan ng tubig sa mga bulkanikong bato kaya nabuo ang matingkad na deposito ng asupre. Ano ang ibig sabihin nito? Ang asupre ay isang mahalagang mikroelemento na kasali sa pagbuo ng mga amino acid.
At sila naman ang bumubuo ng pundasyon ng mga protina na siyang bumubuo sa buhay na may carbon. Hindi nakapagtataka na sa mga hydrothermal system sa mundo, madalas makita ang aktibidad ng mga mikrobyo. Ibig sabihin, dahil sa rover na Perseverance, nakakuha tayo ng panibagong ebidensya na ang Mars noon ay hindi ganoon kawalang buhay. Lahat ng mga natuklasang ito ay nagawa na noon, pero meron bang mga medyo bagong sample na nahanap sa pulang planeta at balakpat-aralan dito sa daigdig? Oo, una rito ang koral na bato at koral na kabute. Камень и кварцевые кристаллы. Unahin natin ang una. Kamakailan, natuklasan ni Curiosity ang kakaibang istruktura sa ibabaw ng Gale Crater. Kung iisipin mong ilipat ang tanaw mula sa disyertong lugar na ito papunta sa daigdig, maiisip mong parang nakakita tayo ng isang koral na naninirahan sa ilalim ng dagat. Ang diametro ng bato ay mga 2.5 sentimetro at nabuo ito mga 1 bilyong taon na ang nakalipas dahil sa pagsingaw ng tubig na may mineral na sangkap. Pagkatapos nito, naiwan ang mga kakaibang kristal na istruktura. Paano naman ang mga kristal ng quartz? Kamakailan lang silang nadiskubre ng Perseverance rover sa Jezero Crater. Sa delta ng ilog ng pinakamatandang lawa sa Mars, gumamit ng aparato ng pagbabarena para kumuha ng core at natuklasan ang mga kristal ng quartz. Ano ang quartz? Ito ay halo ng silikon at oksiheno sa daigdig na madalas matagpuan sa mga hydrothermal na sistema o mga sedimentaryong bato. Ibig sabihin, ang mga kristal ng quartz ay palatandaan ng mga prosesong may kaugnayan sa tubig. Hindi ba sa tingin mo ay masyadong maraming ebidensya ng dating pagkakaroon ng tubig sa Mars para balewalain ito? Gayun din, ang mga kristal ng quartz sa bungangan ng Jezero ay muling napapatunay na dito talaga ay minsang may napakalaking lawa na ngayon ay naging mabatong hukay na lamang. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Hindi lang basta isang tuklas ang quartz sa pulang planeta. Isa itong time capsule na nag-iingat ng posibleng bakas ng organikong material na dating umiral sa ibabaw ng Mars bilyong taon na ang nakalipas. Ang patunay nito ay ang mga natuklasan sa mga disyerto ng kanlurang Australia at Atacama. Paulit-ulit na tuklasan ng mga siyentipiko doon ang quartz na may bakas ng mikrobyo na tinatayang 3.5 bilyong taon na. Ano ang aasahan natin sa mga artipakto ng Mars? Kapag dumating na sa daigdig ang mga core at napag-aralan sa laboratorio, kung may makikitang microfossil sa mga kristal ng quartz, ito ang unang hindi mapapasubaliang patunay ng dating buhay sa Mars. Paano ang ibang natuklasan? Mahalaga rin ang mga iyon dahil sa ngayon ay nagsisilbi silang hindi direktang ebidensya ng pagkakaroon ng maraming anyong tubig sa sinaunang ibabaw ng Mars. Akala mo ba iwan ka namin ng walang info dessert? Hindi kailanman. Tulad ng nabanggit kanina, ang pagdidecode ng datos na nakuha mula sa mga Mars rover ay unti-unti at sobrang bagal. Ngunit pagkatapos maproseso, ang mga larawan ay ginagawang bukas sa publiko at minsan ay napapansin ng mga karaniwang tao, pati na rin ng mga ufologists at mga naghahanap ng buhay sa ibang planeta. Sa isa sa mga larawang yon, natuklasan ang isang bagay na kahawig ng pasukan sa silid sa ilalim ng lupa. Kayo na ang humusga, narito ang larawan sa harap nyo. Aminin nyo, ilan lang ang maghahanap ng ibang paliwanag dito. Ang nakakatuwa, ang proporsyon ng laki ay nagpakita ng pagkakapareho sa mga sukat ng ganitong mga estruktura dito sa mundo. Ang pasukan na ito ay mukhang kapareho ng mga nakikita ng mga turista sa mga piramid ng Ehipto. Ibig sabihin, posible bang itinayo ito ng mga nilalang ng may laman at dugo? Una nagsalita tungkol dito si Scott Waring, isang virtual na arkeologo at ufologist. Agad niyang ipinahayag sa mundo na may natuklasang pasukan sa libingan sa harapang bahagi ng Greenview. Agad na nagpasya ang mga siyentipiko na pabulaanan ang mga hypothesis na ito, pinaalala ang kwento tungkol sa Martianong Sphinx na bunga lamang ng imahinasyon, laro ng liwanag at anino at pareidolia, isang visual na ilusyon kung saan nakakakita tayo ng mga anyo o imahe na hindi talaga umiiral. Kung hindi ito artipisyal na butas, ano ang maaring gumawa ng ganito kapantay na parisukat na pasukan? Ipinaliwanag ito ng mga astronomo gamit ang mga likas na proseso, mga tectonic na bitak o mga epekto ng erosion tulad ng mga agos na matagal nang natuyang mga ilog o mga hangin sa Mars.
May lohika sa palagay na ito dahil ang mga batong natagpuan kung saan sinasabing may pasukan ay sedimentary, ibig sabihin ay madaling masira. Maari rin itong tinatawag na lava tube o bulkanikong kuweba, isang likas na estrukturang nasa ilalim ng lupa. Mayroon pa bang ibang dahilan para pabulaanan ang hinuha na ang bagay sa larawan ay gawa ng tao? Oo, at ito ay ang kawalan ng anumang archaeological na bakas dahil wala pang ebidensya ng pag-iral ng sibilisasyon sa Mars noon man o ngayon. Gayunpaman, wala sa dalawang panig ang nagbigay ng sapat na matibay o hindi mapapasubali ang ebidensya ng kanilang pagiging tama, kaya sa ngayon ay maaaring pagdudahan ang alinmang pananaw. Inaanyayahan namin ang aming mga manonood na magbahagi ng kanilang mga opinyon sa mga komento. Totoo nga ba ang pintuang ito papunta sa misteryosong estruktura sa ilalim ng lupa? Kung oo, saan nga ba ito papunta? Hindi ba ninyo nararamdaman na nasa simula tayo ng malaking tuklas sa buong solar system? Hindi nyo ba nararamdaman na matagal na tayong hindi nag-iisa sa madilim at malamig na kalawakan? Saan naman nakatuon ang direksyon ng paghahanap ng buhay sa pagkakataong ito? Sa kasalukuyan, nakatuon ang pansin ng siyentipikong komunidad sa Mars, lalo na sa Jezero Crater, kung saan 4 na taon nang masigasig na nagtatrabaho ang Mars rover na si Perseverance. Ang bagong tuklas ng aparato ay nagpapaisip kung nag-iisa tayo at kung ang mga karagatang may likidong tubig sa ilalim ng crust ng isang katawang celestial ay nasa malalayong buwan at planeta lang. Maaring mas malapit kaysa akala natin ang mga mahiwagang anyong tubig na ito. Bakit napiling pag-aralan ng impact craters sa hangganan ng kapatagang Isidis at Syrtis Major? Sabi ng mga geologo at astrobiologist, dati raw may lawa sa bunganga na may drainage basin na mga 17,000 kilometro kwadrado ang sukat. Ang lalim ng crater ay humigit kumulang 2,700 metro sa gitna at ang diametro nito ay mga 49 na kilometro. Kaya para maisip ang itsura ng kamangha-manghang anyong tubig na ito, hindi mo kailangang palawakin kundi pigilan pa ng kaunti ang iyong imahinasyon. Malinaw na tama ang lokasyon na pinili ng mga siyentipiko at pinapatunayan ito ni Perseverance. Ang aparato ay nilagyan ng maraming kagamitan na nagbibigay daan para magsagawa ng masusing pag-aaral ng lupa, maghanap at pumili ng mga kinakailangang sample. Sa base ng probe, may mga spectrometer, georadar, mga analyzer ng dinamika ng kapaligiran, kamera na may napakadandang kalidad ng kuha at pati na rin isang high-tech na scanner. Anong mga gawain ang itinakda para sa probe at sa kasama nitong maliit na helicopter Ingenuity? Layunin ng suriin kung gaano kaangkop sa buhay ang Mars, maghanap ng biosignature at magsagawa ng pagsusuri bilang paghahanda sa paglapag ng tao sa pulang planeta. At ano nga ba ang natuklasan ni Perseverance? Una sa lahat, kinumpirma niya ang hinala na ang Jezero Crater ay hindi lang basta isang malalim na hukay dahil sa impact, kundi isang palanggana na talagang naging ilalim ng isang lawa. Ito ay pinatutunayan ng mga bakas ng mga daluyan kung saan dumali ang tubig, pati na rin ang mga natitirang sedimentaryong bato na natagpuan ng probe sa lugar na ito. Malamang may malaking lawa rito 3 hanggang 3.5 bilyong taon na ang nakalipas nung simula ng planetang ito. Sino ang tutol sa pahayag ng Mars ay planetang minsang nagkaroon ng buhay? Noong 2021, ikinagulat ng Perseverance ang mga astronomo nang makahanap ito ng mga organikong molekula sa ilalim ng bunganga ng crater na kinaroroonan nito. Siyempre, pwedeng mabuo ang mga sangkap na may carbon kahit walang prosesong biolohikal, kaya hindi ito direktang ebidensya ng dating buhay. Pero nagbibigay ito ng dahilan para mag-isip. Alam niyo ba kung saan pinaka nagtagumpay ang Mars rover? Sa panggongolekta ng mga geological na sample na sagana sa ibabaw ng pulang planeta. Isa itong tunay na alien na exhibit sa museo na labis na kinahihiligan ng mga siyentipiko. Aling mga sample ng Martian lithosphere ang karapat-dapat ng mas detalyadong pag-aaral? Una sa lahat, ito ay ang batong tinatawag na Yozik. Natuklasan ito ng Mars rover noong tagsibol. 2021, sa litrato pa lang, kita agad ang kakaibang itsura ng bato. Malinaw na pinapakita na natagpuang estruktura ang matagal ng epekto ng erosion sa ibabaw ng bato.
Medyo maliit ang sample, mga 20 sentimetro, pero wala kang makikitang ganitong bato saan man sa crater kahit sa mga lugar na napuntahan ng Mars rover. Ang mga bato sa paligid ay mas makinis at pare-pareho at ang yosik ay malinaw na matagal ng hinubog ng hangin o tubig. May palagay na ito'y bahagi ng sedimentaryong mother rocks na matagal nang naapektuhan ng hangin o tubig. Noong panahon ng pag-iral ng napakalaking lawa, patuloy na pinag-aaralan ng Mars rover gamit ang mga karaniwang kagamitan ang istruktura at chemical na komposisyon ng bato upang malaman kung may bakas ba ito ng mga biosignature. Sa kasalukuyan, ang Mars ay malamig at tuyo, isang hindi kaaya-ayang disyerto. Posible kaya na nagkaroon ng buhay dun noon? Gayunpaman, paulit-ulit na sinasabi ng mga astrobiologo na kung pagbabasehan ang mga panahon ng pagbabago ng klima sa daigdig, maaaring nagkaroon din ng ganitong mga panahon sa Mars at maaaring tumagal pa ito ng matagal. Kaya isipin ninyo, kung ang mainit na panahon sa Mars ay tumagal ng hindi bababa sa 100,000 taon, bakit hindi maaaring totoo ang ganitong palagay? Kaalaman. Makakatulong ang pagsusuri ng lupa at bato para masagot ang tanong na ito. Anong mga bato sa Mars, bukod sa hedgehog, ang ikinamangha ng mga siyentipiko? Ito ang mga basalt na batong tinawag na maas na sa wika ng Navajo ay ibig sabihin ay Mars. Pinag-iisipan ng mga astronomo kung ito ba ay patunay ng bulkanikong aktibidad o mga basalt na inanod papunta sa lawa at nanatili sa ilalim nito ng bilyong taon. Masusing inaral ang sample ng bato gamit ang espesyal na kasangkapang nakakabit sa kamera ng Mars rover. Habang sinusuri, natuklasan ang mga clay inclusion na nagpapahiwatig ng direktang pagdikit ng bato sa tubig at ito ay karagdagang ebidensya na si Perseverance ay kasalukuyang gumagalaw sa dating ilalim ng sinaunang lawa. Hulaan mo, gaano kalayo mula sa Mars rover, kinuha agad ng mechanical na pang-ipit ang sample matapos lumapag sa pulang planeta. Sa layo na 3 metro lang at ito ay mga bato na tinawag na Prilesnie o Iga. Muli, ginamit ang wika ng mga Navajo na Indian. Ang pag-aaral ng material ay naghatid sa mga siyentipiko sa parehong tanong. Anong katanghian ng batong ito? Bulkaniko ba o sedimentaryo? Hindi masyadong kapansin-pansin ang mga bato pero may maliliit na puting batik na nagbibigay ng kakaibang dating sa sample. Mahusay ka ba sa geografiya? Saan matatagpuan ang Look ng San Pablo? Tutulungan ka namin. Ito ay isang paraisong lugar sa isla ng Malta kung saan ayon sa alamat dito nabangga ang barko ng apostol na si San Pablo. Bakit natin naalala ang lugar na ito? Totoo, may natuklasang kakaibang bato si Perseverance sa Mars na ipinangalan sa gulpong ito. Bihira ang batong ganitong istruktura sa Mars lalo na sa Jezero Crater. Ganito ang itsura ng artepakto. Hindi ba't parang itlog ng palaka na piniga ng hindi kilalang panlabas na puwersa? Pinagsama-samang maliliit na bola sa isang estruktura na malinaw na dinala mula sa ibang bahagi ng Mars. Maaring ang paggalaw ay dulot ng agos ng tubig kaya ganon ang ipinangalan sa sample dahil ang Look ng San Pablo ay iniuugnay sa paglutang. Ito ay isang bagong tuklas dahil ang bato ay natagpuan noong Marso 2025. Natagpuan ang bato malapit sa burol na tinatawag na niyog ng mangkukulam. Maaring gumulong ang bato pababa ng bunganga mula tuktok ng burol, hinuha lang. Pinatutunayan ng obserbasyon mula sa orbit ang hinuha dahil natuklasan sa tuktok ng burol ang madilim na batong kahawig ng natagpuan. Ano pa ang kamukha ng batong ito bukod sa itlog ng isda? Agad itong inihalin tulad ng mga astronomo sa blueberry na bato ng opportunity. Ang bilog na hugis na kahawig ng maliliit na berry o butil ng popcorn ay maaring magpahiwatig na nabuo ang batong ito sa kapaligirang may tubig. Ang burol na witch's hazel ay binubuo ng maraming patong na nagpapakita ng iba't ibang hiluhikal na yugto ng Mars. Sa lugar na ito, maraming bato ang naitaboy palabas, marahil dahil sa mga pagbagsak ng meteorite. Ang 135 metrong burol ay mahusay para sa siyentipikong pag-aaral at magandang lokasyon sa pag-aaral ng kasaysayan ng lithosphere ng planeta. Masusing pinag-aaralan ng Mars rover ang sample na tinatawag na Look ng San Pablo pero pinapahirap ng kakulangan ng konteksto ang proseso. Mayroon bang mga batong katulad nito sa daigdig? Oo, at ito ay isang tiyak na uri ng hematite. Ang bootligging hematite ay nabubuo sa ating planeta kapag nagkakaugnayan ang tubig sa ilalim ng lupa at mga mineral. Natagpuan ang ganitong spherula sa ilang bahagi ng Australia, lalo na sa sedimentaryong basin.
Gayun din, ang hematite ng ganitong uri ay saganang matatagpuan sa mga batong buhangin ng panahon ng Jurassic na nasa teritoryo ng estado ng Utah, USA. Balik tayo sa realidad sa Mars. Kung ang batong may mga butlig ay nabuo sa tubig, posible na kalaunan ay matagpuan dito ang mga bakas ng biosignature. Noong Hulyo 2024 sa dating lagusan ng Sinaunang Ilog na nasa loob ng bunganga ng Jezero, natagpuan ng isang bato na may mga batik ng leopardo. Iyan ang itinawag dito ng mga siyentipiko ng NASA. Ano pa ang kakaiba dito bukod sa gradasyon ng kulay? Nalaman kalaunan na mayroon itong natatanging geolohikal na estruktura na maaring nagpapahiwatig ng presensya ng mikrobiyal na buhay. Ang madidilim na singsing sa bato ay may bakal at puspate at ang mapuputing batik ay gawa sa asupre. Bakit naniniwala ang mga astroheologo na ito ay ebidensya ng sinaw ng mikrobyo sa Mars? Sa daigdig, ang mga estrukturang magkakapareho ang komposisyon ay konektado sa aktibidad ng mikrobyo. Mayroon ding calcium sulfate sa tekstura ng bato. Ipinapakita nito na dati ay may dumadaloy na tubig sa batong ito. May sorpresa ring inihanda ang artipakto para sa mga heologo. Natuklasan dito ang tinatawag na mga batayang sangkap ng buhay, mga organikong molekula na naglalaman ng karbon. Ngunit ang presensya ng Capella calivina, isang batong konektado sa mga prosesong bulkaniko na may mataas na temperatura, ay bagyang nagpapalamig sa sigasig ng mga siyentipiko. Dahil dito, hindi na maaaring biological ang pinagmulan ng batek ng leopardo. Sa kabuuan, marami pang kailangang gawin sa direksyong ito. Pero ang mga espesyalista ng NASA, base sa dalawang magkahiwalay na pag-aaral, ay nagmadaling ipahayag na ang batong may batik ng leopardo ay tuwirang ebidensya ng pagkakaroon ng sinaunang buhay sa Mars. Anong mga konklusyon ang maaring mabuo mula sa mga natagpuang sample? Ang pulang planeta ay may masalimuot na heolohiya at mayamang kasaysayan, puno ng misteryong kailangan lutasin ng mga astronomo. Maaring sa Jezero crater unang makikita ang ebidensya ng dating buhay bukod pa sa Mars. Tama ito dahil tila sinadya ng bunganga na tipunin ng iba't ibang bato na ipinaliliwanag ng magkasalungat na tsura. Kung siyempre, isasama sa formula na mayroong mga microbio, dun lang magiging perpekto ang kabuuan ng palaisipan. Narinig mo na ba ang tungkol sa isang karagatan na nasa ilalim ng balat ng Mars? Wala pang nakarinig noon? Dahil sa InSight na module, kamakailan lang lumabas ang impormasyon na ito. Ang landing module na ito ay nagtrabaho sa ibabaw ng Mars mula 2018 hanggang 2022 pero nasira ito noong isa sa mga dust storm sa Mars. Gayunpaman, naipadala niya ang mahalagang impormasyon. Sa pag-aaral ng pagyanig sa Mars gamit ang wave method, natuklasan ng aparato na sa ilalim ng pulang planeta ay may bahagi kung saan dumadaan ang mga alon na may katangiang tulad ng sa mga karagatan sa mundo. Matatagpuan ang layer na ito sa lalim na 10 hanggang 20 kilometro. Ano ang ibig sabihin ng natuklasang ito? Ibig sabihin, posibleng may malaking reserba ng tubig ang Mars. Malaki ang potensyal nito para sa mas malalim pang pag-aaral ng heolohiya ng pinakamalapit nating kapitbahay. Talagang napapaisip ang mga ganitong balita. Kahit sa Mariana Trench na halos 11 kilometro ang lalim, may buhay pa rin at ito ay napakarami. Pwede mong tanungin si James Cameron tungkol dito dahil mahigit 3 oras siyang nasa ilalim ng bunganga, kinukunan ng litrato ang mga nilalang. Ibig sabihin kung totoo ang karagatang Marsiano sa ilalim ng crust ng pulang planeta, posible ring may buhay doon? Sa ngayon, ilalagay muna natin ang tanong na ito sa kategorya ng mga rhetorical na tanong. Lahat ng mga kuha sa video na ito ay hindi gawa-gawang rekonstruksyon o computer graphics. Ang mga larawang ito ay totoong kuha sa ibabaw ng Mars ng mga robot na mananaliksik mula sa milyon-milyong kilometro ang layo sa daigdig. Tunay na mga sandali mula sa ibang mundo na naitala ng walang tunog, walang hangin sa mikropono at walang presensya ng tao. Kaya umupo ka na lang ng komportable, magpahinga mula sa araw-araw na abala at hayaan mong maranasan ang kakaibang pakiramdam ng pagmamasid sa ibang planeta na para bang ikaw mismo ay nakatayo sa ibabaw nito. Lahat ng lugar sa Mars na dinadalaw ng Mars rover ay pinapangalanan.
Pinipili ng mga siyentipiko at inhinyero ng misyon ang mga pangalan na ito. Minsan ipinapangalan ito sa mga lugar sa mundo, minsan sa mga mananaliksik, at minsan naman ay batay sa kultura ng iba't ibang bansa. Kaya, ang isang dipinangalan ng disyerto ay nagiging mapang may kahulugan. Ang lahat ng larawan sa bidyong ito ay kuha ng 3 kilalang Mars rover mula sa iba't ibang henerasyon. Spirit, Opportunity, at Curiosity. 3 makina, 3 panahon ng pananaliksik, at libu-libong araw ng pagtatrabaho malayo sa tahanan. Ang mga kamera sa loob ng mga aparatong ito ay ginawa bilang pinakabagong teknolohiya noon kanilang panahon. Ginawa ito ng mga inhinyero para kayanin ang lamig, alikabok, radyasyon at matagal na pag-iisa. Para makakita kahit sa mga lugar na di pa nararating ng tao. Pero may isang kamanghamanghang katotohanan. Wala pang naipapadalang kumpletong mataas na kalidad na video mula sa ibabaw ng Mars hanggang ngayon. Hindi ang mga kamera ang dahilan, kundi ang distansya. Umaabot ng 5 hanggang 20 minuto bago makarating ang signal sa daigdig. At ang bilis ng pagpapadala ng datos ay sobrang limitado. Halimbawa, ang Mars rover na Curiosity ay karaniwang nagpapadala ng impormasyon sa bilis na maihahambing sa lumang modem na internet noong huling bahagi ng dekada 90. Minsan mas mabilis, pero kadalasan mas mabagal. Kapag maganda ang pagkakaayos ng orbit, dumadaan ang komunikasyon sa mga satellite na tagapagpasa ng signal sa orbit ng Mars. Sa mga maiikling panahong ito, biglang tumataas ang daloy ng datos. Ngunit ilang minuto lang ito bawat araw. Bawat larawang ipinapadala ay nangangailangan ng oras, enerhiya at pagsisikap ng buong koponan dito sa lupa. Pinipili ng siyentipiko ang mahalaga. Hindi galaw, kundi detalye. Hindi ito video, kundi mga larawang pwedeng suriin ang estruktura ng batong kasinlaki ng butil ng buhangin. Para makabuo ng isang panoramang napakataas ang resolusyon, kumukuha ang rover sa Mars ng 12-12 ng magkakahiwalay na kuha. Minsan daan-daan. Pagkatapos, pinagdudugtong ang mga larawang ito para maging isang buong mosaic. Dahan-dahan, tumpak, halos parang gawain ng alahero. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng pagkakataon na pagmasdan ang abot tanaw ng Mars na parang nilalapit mo ito gamit ang sarili mong mga mata. Sa ngayon, hawak ni Curiosity ang record sa pinakamaraming kuha ng larawan. Milyon-milyong larawan nang naipadala niya sa mga taon ng trabaho sa Gale Crater. Bawat larawan ay hakbang sa pag-unawa sa nakaraan ng planeta. Nasa harap ninyo ang isa sa pinakamalaking panorama ng Mars na nagawa. Ang resolution nito ay sinusukat sa bilyon-bilyong piksel. Ibig sabihin, sa loob ng isang larawan ay nakatago ang libu-libong maliliit na detalye. Bitak sa bato, bakas ng lumang agos at manipis na patong ng sedimentaryong bato. Ang mga ganitong istruktura ang nagpapahiwatig na bilyon-bilyong taon na ang nakalipas, may likidong tubig sa Mars. Mga ilog, lawa, at posibleng buong sistema ng mga anyang tubig. At kung saan may tubig, palaging lumilitaw ang pangunahing tanong ng sangkatauhan. Maaari kayang sumibol doon ang buhay? Ngayon, nagpapatuloy pa rin ang mga pag-aaral. May mga bagong aparatong gumagana na sa ibabaw ng Mars. Veterano si Curiosity na patuloy gumagalaw at tumutuklas ng bago.
Ang Perseverance ay ang pinakamakabagong rover sa Mars na naghahanap ng bakas ng sinaunang microbial na buhay at ng unggulikta ng mga sampol ng bato para maihatid sa daigdig sa hinaharap. Si Zhurong ng China ang unang matagumpay na rover sa Mars ng bansa sa ibang planeta. Ang kasaysayan ng pananaliksik ay isinusulat mismo ngayon sa real time sa layo ng milyong-milyong kilometro. May ilan din na natapos na ang paglalakbay nila. Naipit si Spirit sa malambot na lupa ng Mars at kalaunan ay naubusan ng enerhiya. Si Opportunity naman ay tumagal ng halos 15 taon ng operasyon sa panukat ng daigdig. 10 beses mas mahaba kaysa sa planong tagal. Ang huling pagsubok niya ay isang pandaigdigang bagyong alikabok. Dumilim ang langit, nawala ang sikat ng araw at naputol ang komunikasyon. Ang huling mensaheng natanggap mula sa kanya ay isa sa pinaka-nakakaantig na sandali sa kasaysayan ng kosmonautika. Pagkatapos nito, tuluyan ng tumahimik ang Mars rover. Kahit tahimik na, nag-iwan siya ng daan-daang libong larawan ng ibang planeta. At patunay na ang pagpupursige ay kayang lampasan kahit ang mga distansyang kosmiko. Unti-unting hindi na isang malayong tuldok sa kalangitan ng Mars. Ito ay lugar na unti-unti nating naunawaan. Minamapa at pinag-aaralan, hakbang-hakbang. At maaaring ang mga larawan ngayon ang maging unang mga pahina ng kasaysayan ng mga susunod na misyon ng tao balang araw. Salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Kung interesado ka sa kalawakan, suportahan ang video. Marami pang mundo at tuklas ang naghihintay. Maraming daan na magdadala sa atin ng lampas sa inaakala natin ngayon.